Magandang gabi at araw po sa inyong lahat. Welcome po muli sa aking shop, ang The Distornillador. Okay guys, ang basic troubleshooting po natin ngayon is about control panel. Isang control panel sa makinang ito. Ang naging complaint nito guys, nagto-turn on ang PLC device at ang dalawang inverter. Kaya lang, hindi siya nagra-run to start. Kahit gaano kalaki ang makina, hindi ito mahirap ayusin dahil maliliit lang ang mga controls nito. Ang importante lang, aalamin natin ang electrical and mechanical concept nito. So ang complaint dito, wala naman problema sa mechanical. So dito tayo magpupokus ngayon sa control panel, electrical problem. Bago natin pakialaman ang lahat ng mga components ng control panel, meron tayong dapat alamin. Ang makinang ito ay isang cable forming machine. Napakalakas ng makinang ito at napakadelikado sa security ng operator. Kaya ang mga industrial machines nilalagyan ng mga safety measures. Ang bawat delikadong portion o kilos ng makina nilalagyan ng mga safety monitoring switch. Okay, umpisahan na natin guys. Ang una natin gagawin, hahanapin natin kung saan nakalagay ang mga safety monitoring. Tulad nitong proximity switch na ito na nakailaw kulay pula, ito yung guard ng pintuan ng roller ng makina dahil delikado sa operator pag nakabukas ito. Kaya kailangan naka-indicate ang red light. Pero pagka itong mga proximity switch na ito ang may problema, naka-indicate naman sa monitoring screen na door is open. At ito naman ang operator emergency switch. Pag wala itong contact, nakikita ito sa monitoring screen. Naka-indicate ang emergency stop. At saka hindi lang isa, dalawa, o tatlo, apat, o lima ang safety monitoring. Nakadepende sa design ng makina. Tulad ng switch na ito ang pinaka-main safety device limit switch. Pag nagkaroon ng problem ang mechanical operation, automatic i-disable niya ang operation control. Or kahit na walang problema ang mechanical, tapos hindi naman pala nag-work ang safety device na ito, kahit anong gagawin nating pagkakalikot sa control panel na ito ay wala pa ring mangyayari. Kahit palitan pa natin lahat ng mga components, ang kailangan lang gawin, i-check lahat ng mga safety contacts. Pagkatapos i-check lahat ng mga safety switches and proximity switch, ayaw pa rin mag-turn on, that's the time na tutornilihon na talaga natin ang control panel. Pero sa trouble na ito, wala doon sa control panel ang dahilan. Ang limit switch na ito ang merong problema. Normally open and normally close ang type ng limit switch na ito. Ang main contact nito ay ang normally close, kahit wala na ang normally open. Okay guys, yun lang ang problema, napakaliit lang. Ngayon, ito turn on na natin. Perfect. At karagdagang tip ko pala sa inyo guys, lalo na sa mga baguhan, kapag may problema sa oscillation ang makina, huwag kagad tornilyohin ang control panel kung hindi naman nag-trip off ang circuit breaker. I-check muna lahat ng mga safety requirements kung ito ay kumpleto ang mga safety contacts. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong panonood at sana nakakatulong po ako sa inyo kahit kunting kaalaman. Basta huwag kalimutan, ito ay basic troubleshooting lang. At maraming salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan ninyo ang video ito, please don't forget to subscribe my YouTube channel.
like, shares, and bell buttons. Maraming salamat. Bye-bye!